Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mo ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. At nahayag sa amin, ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak, masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman, kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon, sa langit habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad
na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po. Parang wala nang bumabati ng Merry Christmas, no? Hindi po isang araw lang ang Pasko. Kaya meron din tayong tinatawag na oktaba o octave of Christmas. So yung 8 araw na sunod-sunod ay talagang ipinapaalala sa atin, namnamin natin yung Kapaskuhan, namnamin natin mabuti yung mensahe na ipinapahayag sa atin ng pagsilang ni Kristo doon sa Belen. Bagamat sa magkasunod na araw na ito, nung kahapon, ginunita natin ang kapisahan ni San Esteban, ang pinakaunang Kristiyanong naging martir. No? Bagamat pagsilang, kasunod niyan ay ang kamatayan ni San Esteban. Pero tandaan natin na ang kamatayan dito sa lupa ay siya namang pagsilang ng tao doon sa langit. At ngayong araw ay atin namang ipinagdiriwang ang kapisahan ni Apostol San Juan, ang sumulat ng isa sa 4 na ebanghelyo o mabuting balita. Si San Juan, siya din po yung binabanggit dito sa ating ebanghelyo na minamahal na alagad ni Jesus, no? Yung unang nakakita na wala na si Jesus doon sa libingan at nakita niya ang kayong lino, yung ibinalot sa kanya na nakatiklop doon sa kung saan inihiga si Kristo. Kaya dito din magandang paalala din sa atin, no? Kaya nga nasa panahon tayo ng Kapaskuhan. Namangha tayo kung paano isinilang si Jesus doon sa Belen. Pinapunta tayo ng anghel upang makita ito sa sitwasyon at kalagayan sa ating Belen. Yung pakiramdam natin na meron tayong kapayapaan, meron tayong kapanatagan, dahil nakita natin yung pagkasanggol ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yung paalala sa atin, hanggang saan natin kayang sulyapan, hanggang saan natin kayang sundan itong Panginoong Jesus na isinilang doon sa Belen. Kaya nga, ang pananampalataya natin, no, hindi lang kumbaga kasama ang mahal na Birhen mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. At sa kamatayan, tayo din ay muling bubuhayin ng Panginoon. Siyempre, no, pagkasilang, may pagdadaan ng proseso bilang tao, magugutom, may mga pagsubok, kagaya ng mga naranasan ng mga apostol. Pero sana po, hanggang sa libingan, hanggang sa kamatayan, manatili tayong tapat sa ating Panginoong Hesukristo na sinamba natin nang siya ay isilang. So nagsimula doon sa Belen at magtatapos din ang kanyang misyon doon sa libingan. So nakita na natin ito. So ang hilingin natin sa Diyos, maging matatag tayo
sa mga susunod na mga araw. Amen. Tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ng lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan.
Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita. Para sa iyong anak ay papurihan, ngunit kanya ng pinutungan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao ay ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, paalala sa darating na December 31, yung ating pong misa sa gabi, ay nagdagdag po tayo ng isa. So, ang misa sa December 31, bago po magputukan, ay 6 p.m., 7:30 at 9 p.m. Yan po dahil sa ating pong naobserbahan nung nung 25, maraming tao po ang nasa labas para mas ma-accommodate natin at maging mas komportable
dahil nga putukan, so para mas makauwi po ng maaga yung iba. Kaya nagdagdag po tayo ng misa sa gabi po. So pakisabi na lang sa mga kakilala ninyo, 6 p.m., 7:30 at 9 p.m. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Pasko ay sumapit, tayo ay mapagsiyahin ng magaganang ibig, dahil sa Diyos mapahingin, nang si Kristo'y isilang, ay tatlong aling nagsinal. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.